one-way wheel set to. Mas naka one-way wheels na, one-way wheels. Dahil paulit-ulit ko nabanggit ang one-way wheels sa nakaraang video, ngayon pag-uusapan natin kung ano nga ba ang one-way wheels, paano ito tumatakbo at paano ito nakakatulong na pabilisin ang mga mini 4-wheel drives natin. To continue yung discussion natin sa mga OG na Tamiya upgrade parts, ang one-way wheels is defined as a type ng wheel na designed to allow yung car na mag-freewheel lalo na sa cornering para ma-maintain yung speed and stability niya. Ito yung mga actual one-way wheels na nakakabit sa cars, iba-iba depende sa application. Tulad nito for X chassis, recommended mismo, ito, makikita natin dun sa box, yon, as upgrade part para sa Super X. Tapos meron din recommended naman para sa ibang chassis. So meron din namang mga modern versions tulad nito saka nito. Paano nga ba gumagana ang one-way wheels? Try ko demo kasi mahirap i-capture pag tumatakbo sa tracks. So ito yung normal wheel setup. Pag cornering sa tracks, for example, ito yung tracks natin, tumatakbo. Yung may tendency na madrag yung outer wheel, ito yon. So pag nag-corner siya, tumatakbo yung inner wheel pero nadadrag yung outer wheels na isa sa leading cause na pag-slow down. Kasi nga, hindi independent yung wheels. Kasi dahil iisa lang ang drive shaft para sa dalawang wheels. Parang ganito. Ayan. Yung one-way wheels naman, meron siyang internal mechanism. So, standby lang kayo until the end of the video. Magdi-disassemble tayo ng isa para makita nyo yung nasa loob. So, yung nasa outer wheels during cornering, nagro-rotate siya ng konti. So, this will reduce or if not entirely eliminate yung drag during fast cornering. So, ito pa yung isang practical example niyan. Iko-compare natin yung regular na wheels. Ito, no? So, hindi siya one way. So, pag tinry natin i-spin, so, mahirap i-spin kasi nga, nakakapit lang siya doon sa pinaka-drive shaft. Ayan. So, ko-compare natin siya dito sa one-way wheels natin. So, if you notice, ito yung connection doon sa drive shaft. Then, pag in-spin natin, independently, mag-i-spin siya. Pero yung kabila, hindi. So, yun. So, sa labas, mag-i-spin siya. So, that's the comparison ng one-way wheels versus dun sa regular na wheels. Siyempre, may trade-off or risk pag gumagamit ng one-way wheels. So, ano nga ba ang pros and cons nito? Sa pros muna tayo. Number one, as mentioned earlier, mabilis sa cornering. Kaya nga lahat ng setups ng araw, ito lang ang gamit. Ayan. Sa Super X or even sa VS chassis kasi dahil na rin sa setup ng high-speed tracks noon. Number 2, as mentioned din earlier, may internal mechanism nga. Lahat ng one-way wheels. So, may added weight na will serve as additional damper na rin during mga jumps. Yung mga gumagamit dyan ng one-way wheels, share nyo naman experience nyo sa comments. Ano naman yung cons? Number 1 is yung weight din. Kung pros siya, pwede rin maging disadvantage if gusto mo maging lightweight yung car. Pakita ko yung weight difference. So, ito yung weighing scale natin. I-weigh natin yung one-way wheels. So, it's 5.2 grams. I-compare natin dun sa regular na wheel set, which is 4.5 grams lang. So, 5.2 minus 4.5 is 0.7. Pero since apat yung gulong natin, is 2.8 grams din yung weight difference. So, number 2, yung adaptability. Nowadays, na-discover ko na pwede palang i-pierce yung wheels in some
category. Siguro for extra safety na rin para di kumalas-kalas basta-basta from the chassis. Sa one-way wheels, parang imposible na ma-pierce. Ayan. Dahil nga sa design niya. Number 3, pwede makadagdag ng stress sa gears saka dun sa motors natin. Kasi nga, yung inner wheels lang ang tumatakbo during cornering. And then number 4, heavier maintenance saka durability. Sa design ng mga trucks ngayon, lalo na sa high-speed technical trucks na may cut jumps, may possibility na pag biglang kumalas yung wheels pag hindi secured, and then heavy yung landing lalo na pag may dampers na nakakabit. Nag-disassemble tayo ng isang one-way wheel para makita nyo yung internal parts nito. So ito yung pinaka-housing niya, yung main housing. And then ito yung dalawang pinions. Tapos ito yung pinaka central hub niya. So meron din tayo dito yung nasa kalalabas lang sa package along with the pinions. So parang ganito siya, yung green. Yung dalawang pinions connected siya dito sa central hub, dito sa loob ng housing, tapos iikot sila lahat. Kasama din dapat ito sa maintenance like cleaning and lubrication after every race. Otherwise, yung mga dirt o yung mga alikabok na nakapasok, baka mag-cause ng pagka-stock up bigla-bigla. So pag nangyari yon, eembang talaga yung car. In summary, mukhang yung cons outweighed ang pros. Pero depende na rin talaga sa setup ng truck, lalo na sa high speed. May difference talaga. Yung mga racers dyan, ano sa palagay nyo? Pa-comment na lang sa baba. Again, if you like this video, paki-press yung thumbs up button and pa-subscribe na rin. Thank you for watching and see you on the next one.